Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Leslie May Villamor Manalo, ang tagapag-ulat ngayong araw na ito. Ang tatalakayin natin ay ang Kabanata 8, ang Noli Me Tangere. So, bibigyan ko kayo ng konting kaalaman about dito sa Noli Me Tangere. Ang noong March 21, 1887, lumabas sa palimbagan ang unang kopya ng nobela ni Jose Rizal na Noli Me Tangere, na nangangahulugang "Wag mo akong salingin" or sa Ingles ay "Touch Me Not". Dito, naibunyag ni Jose Rizal ang walang saysay at ang pamamalakad ng mga Kastila at pagmamalupit ito sa mga Pilipino. So, ang Noli Me Tangere ay nilabas ni Jose Rizal para maipamulat or maipakita kung ano nga ba yung mga pinaggagawa ng mga Kastila noong sila ay sinakop tayo ng mga Kastila. So, ang unang-una dito ay ang pagmamalupit sa mga Pilipino kung saan bulok at hindi tama ang kanilang pamamalakad. Ang una natin tatalakayin ay kung ano nga ba ang dahilan kung bakit ito naisulat. Ito ang mga pangunahing dahilan kung bakit naisulat ni Jose Rizal ang Noli Me Tangere. So, ang pangunahing dahilan ni Rizal kung bakit niya ito naisulat ay ang tugunan ang paninirang puri ng mga Kastila sa mga Pilipino at sa bansa. So, sa panahon ng mga Kastila, nagkaroon ng paninira sa ating bansa at lalo-lalo na sa mga Pilipino. So, nagkaroon ng walang karapatan ng mga Pilipino noon nung sinakop tayo ng mga Kastila. Kaya, ito ang isa sa mga dahilan ni Jose Rizal upang maisulat niya ito at bigyan tayo ng kaalaman about sa ginawa ng mga Kastila noon sa mga Pilipino. At ang pangalawa namang dahilan ni Jose Rizal kung bakit niya ito naisulat ay upang maipamulat ang kalagayang panlipunan o pamumuhay. Sa mga panahon ng mga Kastila, nagkaroon ng hindi masistemang pamamahala ang mga Kastila. So, yung mga kalagayan ng mga Pilipino noon ay sobrang pinagmamalupitan sila ng mga Kastila hanggang sa wala silang maging karapatan para sa kanilang pamumuhay at laging merong mga pagbabawal at hindi dapat gawin ng mga Pilipino. Kumbaga nawalan tayo ng mga karapatan nung sinakop tayo ng mga Kastila. Kundi ang tama lang ay yung mga pamumuno nila at mga sinusunod lang natin nila ay yung mga batas ng mga Kastila. So, isinulat ito ni Jose Rizal upang maimulat ang mga Pilipino kung ano ang mga dapat gawin at mga karapatan natin bilang isang Pilipino. At ang pangatlong dahilan naman ay para maihayag ang maling paggamit ng mga rehiyon at sa mga paggawa ng kasalanan. So, sa dahilan ni Jose Rizal, ang rehiyon ay ginagamit nila sa masasama. Like nung sa kwento ng Noli Me Tangere, 'di ba yung mga padre doon is masasama and then ginagawa nila yung mga kapangyarihan nila upang mang-apak ng tao, mang-abuso ng tao at marami pang iba. So, ang ginawa ni Jose Rizal itong Noli Me Tangere para maipahayag ang mga maling gawain sa mga rehiyon na isinasangkalan ang rehiyon para makagawa ng mga masasamang gawain. At bukod pa rito, ang pang-apat na dahilan kung bakit naisulat ni Jose Rizal ang Noli Me Tangere ay para malaman ang tunay sa tunay na rehiyon. Like, nung panahon ni Jose Rizal, nagkakaroon sila ng mga iba't ibang rehiyon kung saan iba't iba din yung ang mga paniniwala nila. So, ang gusto ni Jose Rizal, kaya naisulat tong Noli Me Tangere para maipahayag kung ano yung tunay at hindi tunay na rehiyon. At ang panglima at panghuling dahilan ni Jose Rizal kung bakit niya naisulat ang Noli Me Tangere ay para maipahiwatig o maipahayag niya ang tunay na buhay at mga kapintasan at hirap ng buhay sa bansa noong sinakop tayo ng mga Kastila. So, ano-ano nga ba yun? Di ba nagkaroon nung sinakop tayo ng mga Kastila, naging malupit yung mga Kastila, hindi nila binibigyan ng karapatan yung mga Pilipino para magtrabaho or mag-aral, at ang kailangan lang dapat nilang pag-aralan is yung mga batas nila or yung mga rehiyon nila, kaya tayo nagkaroon ng impluwensya ng mga Kastila. So, yung panahon ni Jose Rizal, sobrang lupit talaga ng mga Kastila at
dumating sa punto na nagkaroon na tayo ng karapatan sa sarili nating bansa. At ang mga sinusunod lang natin ay yung mga patakaran or mga batas ng mga Kastila noon. Pag hindi sumunod ang mga Pilipino noon ay merong karampatang parusa o kaya pagbitay. Ngayon, dumako naman tayo sa layunin kung bakit naisulat ni Jose Rizal ang Noli Me Tangere. So, ang idea natin kung bakit naisulat ni Noli Me Tangere, since napag-aralan naman natin to noong mga nakakaraang grade natin, ay ang layunin ni Jose Rizal ang unang-una o para gisingin ang damdamin ng mga Pilipino. So, nung nalaman natin yung mga kwento ni Jose Rizal, mga bawat kabanata noon nung pinag-aralan natin, nakapaloob doon na ginagawa ni Jose Rizal ang Noli Me Tangere para gisingin ang damdamin ng mga Pilipino. So, nung mga panahon na yon nagkaroon si Jose Rizal. Si Jose Rizal kasi ginamit niya yung pagsulat niya sa pakikipagdigmaan. Ibig sabihin, hindi siya gumamit ng dahas. Gumamit siya ng mga panulat or gumawa siya ng mga nobela para mailahat-hala or maipahayag niya ang mga nangyayari sa Pilipinas noon. So, hindi siya gumamit ng dahas. Ang ginamit lang niya itong pagsusulat ng mga nobela na to, katulad ng Noli Me Tangere. Pinahayag niya dito kung ano ba yung mga naging buhay noon, nung panahon ng mga Kastila, ano yung mga karapatan natin noon nung panahon ng mga Kastila, at kung ano ba yung mga ginagawa noon nung panahon ng mga Kastila. At ang pangalawa namang layunin ni Rizal kung bakit niya naisulat ang Noli Me Tangere ay ang bigyang babala ang mga Kastila at ang pamahalaan nito. Di ba nga, since hindi gumamit si Jose Rizal ng dahas at dinaan niya sa panunulat ng mga nobela, binalaan niya yung mga Kastila at pinagtanggol niya ang mga Pilipino sa pamamagitan ng pagsusulat. So, sa pagsusulat ni Jose Rizal, nagkaroon ng parang pagtatanggal doon para ibigay sa atin yung mga karapatan natin bilang isang Pilipino at karapatan natin sa bansa natin. So, isinulat niya yon para bigyan tayo ng laya ng mga Kastila. Ang panghuling-huling layunin ni Rizal ay udyukan ang mga Pilipino na para lumaban. Sa dahilan ni Jose Rizal, hindi niya na matiis na ganun yung mga ginagawa ng mga Kastila ng mga panahon nila. So, parang binibigyan ni Jose Rizal ng idea yung mga Pilipino na lumaban. Na bigyan tayo ng karapatan para sa ating bansa, bigyan tayo ng pansariling karapatan para maging malaya. So, binibigyan ni Jose Rizal ng idea yung mga Pilipino na para lumaban, na parang kunwari, as a Pilipino, pinagtatanggol natin yung bansa natin na dapat ganito tayo sa bansa natin, dapat malaya tayo dito, dapat hindi tayo inaano ng ibang lahi. I mean, parang dapat hindi tayo tinuturuan ng ibang lahi katulad ng mga Kastila, kasi mas nasusunod yung mga Kastila ng mga panahon nila at nagkakaroon tayo ng kalapastangan ng mga panahon nila. So, hindi tayo nabibigyan ng karapatan nun, kundi yung mga Kastila lang. Parang nasasawalang bahala lang tayo noon. So, noong Enero 2, 1884, pinaalam ni Jose Rizal sa kanyang mga grupo na magsulat ng mga nobela ukol sa kalagayan ng Pilipinas. So, parang naghingi siya ng mga opinyon ng mga Pilipino kung ano nga ba yung mga napapansin nila or mga kalagayan ng mga Pilipinas. So, sa kabanatang ito, sa report kong ito, ay dito magtatapos ang aking parte sa pag-uulat na ito. Magandang araw, ako si Tricia May Alcantara, ang ikalawang tagapag-ulat ngayong araw. Kabanata 8, ang paghahati ng pagsulat ni Rizal ng Noli Me Tangere. Isinulat ni Rizal ang kalahati ng Noli Me Tangere sa Madrid, Espanya, ang 1/4 naman ay sa Paris, Pransya at Alemanya sa Germany. Natapos ni Rizal sa Wilhelmsfeld ang huling kabanata ng Noli Me Tangere. Natapos ni Rizal ang Noli Me Tangere noong Pebrero 21, 1887. Dahil sa 3,000 ipinahirang ni Maximo Viola ay naipalimbag ni Rizal ang Noli Me Tangere. Sa Berlin,
Puigdecret, Action Gesellschaft, ang palimbagang tumanggap upang ilathala ang Noli Me Tangere sa halagang 300 at mayroon itong 2,000 kopya. Noong Marso 21, 1887, lumabas ng palimbaga ng Noli Me Tangere. Narito naman ang mga unang taong pinagdalhan ni Rizal ng kopya ng Noli Me Tangere. Una na rito ay si Ferdinand Blumentritt, na isang guro at lecturer. Pangalawa ay si Dr. Antonio Maria Regidor, isang lawyer, diplomat at propagandist. Pangatlo ay si Graciano Lopez Haina, isang Filipino journalist, orator, reformist, a national hero at kilala dahil sa kanyang isinulat na La Solidaridad. Pang-apat ay si Preciano Ponce, isang Filipino physician, writer, statesman, at active member of propaganda. Panglima naman ay si Felix Resurrección Hidalgo, isang Filipino artist. Ang pamagat ng Noli Me Tangere ay nagmula sa Ebanghelyo ni San Juan at kanya itong inihandog sa kanyang inang bayan. Inalis din ni Rizal ang isang kabanata na Elias at Salome sa Noli Me Tangere upang siya ay makatipid sa pagpapalimbag nito ng nobela. Ang salitang pagpapalimbag sa Ingles ay pagpiprint. Tanghali sa inyong lahat. Ako nga pala si Ayin Usilia sa tatalakayin ko ngayong araw na to ay ang Kabanata 9. Ang paglalakbay sa Europa kasama si Viola. Nagsimula ang paglalakbay ni Rizal at Viola sa Europa noong May 11, 1887. Ang paglalakbay sa Dresden. Ang kanilang paglalakbay sa Dresden ay napataon sa eksposisyon ng bulaklak. Binisita ni Rizal si Dr. Adolf Meyer sa Museo ng Sining at may isang obra maestra na pinta na labis na hinangaan ni Rizal sa Dresden. At ito ay ang Prometheus Bound. At merong nagpayo kay Rizal na padalhan muna ng telegrama si Blumentritt bago siya pumunta sa Les Mérites at ito ay si Dr. Hagor. Okay. Ang paglalakbay sa Les Mérites. Noong May 13, 1887, dumating si Rizal sa Les Mérites at dito siya sinalubong ni Professor Ferdinand Blumentritt sa istasyon ng tren. Dala ang larawan ng pagkakakilanlan kay Rizal. Sa Hotel Creb, dito tumira si Rizal at Blumentritt habang bumibisita sa Les Mérites at nakilala niya ang pamilya ni Blumentritt, ang asawa ni Blumentritt na si Rosa at mga anak na si Dolores, Conrad at Fritz. Burgomaster, ipinakalala ni Blumentritt si Rizal at kanyang hinahangaan ang katalinuhan ni Rizal sa madaling pagkatuto sa wikang Aleman. At si Dr. Sepalak, isa sa mga kilalang siyentipiko sa Europa na nakilala ni Rizal sa Les Mérites. At si Robert Klutza ay isang bantog na naturalista na nakilala ni Rizal sa Les Mérites. Ang paglalakbay sa Prague. Dinalaw ni Rizal at Viola ang lungsod na ito noong May 17 hanggang 19 taong 1887. At si Dr. Wilcom ang professor ng Natural History ng Universidad ng Prague na dinalaw ni Rizal sa lungsod, dala ang sulat ng pagkakilala ni Blumentritt. Binisita rin ni Rizal at Viola ang libingan ni Copernicus, dakilang astronomo sa kasaysayan ng sangkatauhan. Binisita ni Rizal at Viola ang kuweba na nagsisilbing bilangguan ni Juan Nepomuceno, pati na ang tulay na pinaghulugan nito. Go. Ang paglalakbay sa Vienna. Binisita ni Rizal sa lungsod na ito si Northern Falls, na isa sa mga pinakadakilang nobelista sa Europa noong panahong iyon. Sa daong huli, hinangaan din niya si Rizal sa katalinuhang taglay nito. At sa Hotel Metropole, hotel na tinigilan ni Rizal at Viola sa Vienna. Kabanata 10. Pagkabalik sa Pilipinas.
Maraming humadlang sa pagbabalik ni Rizal sa Pilipinas. Isa na dito ang kanyang kapatid na si Pasiano. Kahit marami ang humadlang sa pagbabalik ni Rizal sa Pilipinas, tumuloy pa rin siya dahil sa maraming dahilan. Isa na dito ang gagamutin niya ang kanyang ina na si Teodora Alonso dahil alam naman natin na may sakit ito sa mata na tinatawag na katarata. Nais gamutin ni Rizal ang kanyang ina. Pangalawang dahilan, pagsilbihan ng kanyang mga kababayan. Pangatlo, alamin ang pananahimik ni Leonora Rivera. Pang-apat ay tuklasin ang epekto ng Noli Me Tangere sa kanyang kababayan at sa mga Kastilang nasa Pilipinas. Mga tumanggi sa pagbabalik ni Rizal sa Pilipinas. Una, ang kanyang kapatid na si Pasiano Rizal. Pangalawa, si Silvestre Obando. Pangatlo, si Jose Cecilio. Noong ika-29 ng Hunyo 1987, nagpadala si Rizal ng telegrama sa kanyang ama ukol sa pagbabalik nito sa Pilipinas. Pagbabalik patungong Maynila. Sa ika-3 naman ng Hunyo 1887, sinimulan ni Rizal ang paglalakbay pabalik ng Pilipinas. Sumakay siya sa barkong Demna. Ang barkong Demna, ang kanyang sinakyan patungo ng Europa 5 taon na nakaraan. Hunyo 30, 1887, nakarating siya sa Siagon at sumakay naman ng barkong Haipon patungong Maynila. Sa ika-5 naman ng Agosto 1887, pagdating ni Rizal sa Maynila, napansin niya na walang pagbabago ang lungsod ng Maynila. Ang pagbabalik sa Calamba ni Rizal. Noong ika-8 ng Agosto, 1887, petsa nang makarating si Rizal sa Calamba. Si Pasiano ay hindi niya hiniwalayan si Rizal sa mga unang araw ng pagbabalik nito sa Calamba dahilan sa kanyang pag-aalala sa kaligtasan ng kanyang nakababatang kapatid. Kaya naman, nagtayo si Rizal ng isang klinika sa Calamba upang makapaglingkod siya bilang manggagamot. Ang kanyang unang naging pasyente ay walang iba kundi ang kanyang ina. Ngunit hindi niya ito inoperahan sa dahilang ang katarata nito ay hindi pa noon hinog. Kaya tinawag si Rizal na Dr. Uliman ng mga taga-Calamba at naging bantog sa Calamba at mga karatig bayan at dinayo ng mga tao ang kanyang klinika. Si Rizal ay kumita sa unang buwan ng 900 sa kanyang paggagamot. Kaya naman sa buwan ng Pebrero 1888, ang halaga ay umabot ng 5,000. Nagtayo si Rizal ng isang gymnasium sa Calamba upang mailigtas ang kanyang mga kababayan sa bisyong tulad ng sugal at sabong. Kaya naman hindi nadalaw ni Rizal si Leonor Rivera dahilan sa pagtutol ng kanyang mga magulang na dalawin ang dalaga. Ang mga magulang ni Leonor Rivera ay ayaw na makatuluyan ng kanilang anak na si Rizal. Kaya dakuin natin ang kaguluhang bunga ng Noli Me Tangere. Nilapitan ng mga praile ang gobernador general at naghahatid ng mga sumbong na laban sa nobelang Noli Me Tangere. Si Emilio Terrero, ang gobernador general na nagpatawag kay Rizal ukol sa usapin ng nobelang Noli Me Tangere at kanyang hiningian si Rizal ng isang kopya ng nasabing nobela. Subalit, walang maibigay si Rizal na dahilan dahil sa naubos na ang kanyang mga dala. Kaya naman binisita ni Rizal sa Ateneo ang kanyang mga dating guro na sina Padre Federico Faura, Francisco Paula Sanchez at Jose Beck upang hingin niya ang kopya ng Noli Me Tangere na kanyang ibinigay sa Ateneo. Ngunit ayaw ibigay ng mga paring Jesuita ang kanilang mga kopya. Kaya si Pedro Payo, ang arsobispo ng Maynila na kalaban ng mga Pilipino at nagpadala ng kopya ng Noli Me Tangere sa rektor ng Universidad ng Santo Tomas upang pag-aralan ang nobela. Si Gregorio Echevarria, ang rektor ng UST, ay katulong ng lupon ng mga guro ng universidad na gumawa ng pag-aaral sa nobelang Noli Me Tangere. Ayon sa pag-aaral ng mga lupon ng mga guro ng UST ng rekomendasyon na ang Noli Me Tangere ay heretical, subversibo at laban sa kaayusang pangpubliko. Hindi
Hindi nagustuhan ni Terrero ang ulat ng lupon ng mga guro ng UST dahilan sa alam niyang kalaban ni Rizal ang mga Dominikano at ipinadala ang kopya ng Noli Me Tangere sa permanenteng lupon ng sensura na binubuo ng mga pari at mga taong hindi alagad ng simbahan. Si Padre Salvador Font ang pinuno ng lupon sa sensura na nagulat na ang Noli Me Tangere ay subversibo at kontra sa simbahan at pamahalaan. Kanyang iminungkahi ang pagbabawal at pag-angkat, paggawa at pagbibili ng mapanirang nobela. Ang araw sa inyong lahat, isa nga pala ako sa mga tagapag-ulat sa araw na ito. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay ang mga nakaaway ng Noli Me Tangere, mga senador ng Espanya na bumatikos sa Noli Me Tangere, at ang mga nagtanggol sa Noli Me Tangere. Una, ang mga naging kaaway ng Noli Me Tangere. Ito ay si Padre Jose Rodriguez, isang praile sa Guadalupe, na naglabas ng 800 polyeto para batikusin ang Noli Me Tangere. Ang polyetong ginawa niya ay binenta niya sa mga nagsisimba. At ang pamagat naman ng polyeto na ginawa niya ay ang Questiones de Sumo Interest. Ngayon naman, dumako tayo sa mga senador na bumatikos sa Noli Me Tangere. Ito ay sina Jose Salamanca, Luis M. De Pando, at Fernando Bida. Vicente Barantes. Si Vicente Barantes, binatiwas niya ang Noli Me Tangere sa kanyang nilathalang artikulo sa pahayagang La Hispana Moderna. So ngayon, dumako naman tayo sa mga tagapagtanggol ng Noli Me Tangere. Ito ay sina Marcelo H. Del Pilar, Antonio Marigodor, Graciano Lopez Haena, at si Mariano Ponce, si Gismundo Moret, at Miguel Moraita. Si Sigismundo Moret ay isang Espanyol na dating ministro ng mga hari ng Espanya at isa sa mga nagtanggol sa Noli Me Tangere. Si Miguel Moraita naman ay profesor ng kasaysayan sa Universidad Central de Madrid. Naman, dumako tayo sa pagbabalik na lang. Sino nga ulit ang naging kaaway ng Noli Me Tangere? Ito ay si Padre Jose Rodriguez, isang praile sa Guadalupe. Ang ginawa niyang pagbabatikos sa Noli Me Tangere ay ang paggawa ng 800 polyeto na ibinenta niya sa mga nagsisimba. At ang pamagat nito ay Questiones de Sumo Interest. Ngayon, sino naman ang mga senador na bumabatikos sa Noli Me Tangere? Ito ay sina Jose Salamanca, Luis M. De Pando, Fernando Bida, Vicente Barantes. Ang ginamit naman na pagbatikos ni Jose Barantes sa Noli Me Tangere ay ang paggawa ng artikulo sa pahayagang La Hispana Moderna. Ngayon, ang mga naging tagapagtanggol ng Noli Me Tangere, ito ay sina Marcelo H. Del Pilar, Antonio Marigodor, Graciano Lopez Haena, at Mariano Ponce, si Gismundo Moret, at Miguel Moraita. Dumako tayo sa pinakamahalagang dapat tandaan sa aking ulat. Ang pinakamahalagang dapat tandaan sa aking ulat ay ang nagtanggol sa Noli Me Tangere. Mahalaga sila dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi rin may sa publiko ang Noli Me Tangere. At kung hindi na isa publiko ang Noli Me Tangere, baka ngayon ay inaalipin pa rin tayo ng mga dayuhan. Dahil ang Noli Me Tangere lang naman ang nagsilbing or ang naging dahilan upang mamulat ang bawat Pilipino nung nakaraan na makipaglaban sa mga Kastila upang makamit ang kalayaang ating natatamasa. At ayun lamang aking ulat sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magandang tanghali sa inyong lahat. Ako si Charles Joseph B. Regalario. Ang pakikipagkaibigan kay Jose Tarbiel de Andrade. Si Jose Tarbiel de Andrade ay isang tenyente ng hukbong Espanyol
na inatasan ni Gobernador General Terrero upang magsilbing tagabantay ni Rizal laban sa mga lihim niyang kaaway. Suliranin agraryo sa Calamba. Naimpluwensyahan si Gobernador General Terrero ng kanyang nabasa sa Noli Me Tangere at nagpasimula ng investigasyon sa mga hasyenda na pag-aari ng mga praile. Tumulong si Rizal sa kanyang mga kababayan sa Calamba sa pagkuha ng mahalagang datos ukol sa suliraning agraryo sa kanyang bayan. Pag-alis sa Calamba. Si Rizal kasi ay labis na kinamuhian ng mga praileng Dominikano dahil sa pakikialam ni Rizal sa suliraning agraryo sa hasyenda sa Calamba. Dito pinilit ng mga praile ang Gobernador General Terrero na iligpit si Rizal sa pamamagitan ng pagpapatapon sa kanya. Ngunit si Gobernador General ay hindi sumunod sa kagustuhan ng mga praile. Magandang araw sa ating lahat. Ako si Zara Ren Estrayo, ang isa sa magre-report ngayon sa Kabanata 11. Biyahe patungong Hong Kong. Ito ang Hong Kong. Noong Pebrero 3, 1888, nagtungo si Rizal sa Hong Kong sakay ang Zafiro. Ito naman yun. At noong Pebrero 7, 1888, nagtungo si Rizal din sa Amoy, China. Hindi lumabas si Rizal sa Amoy sa kadahilan ng masama ang kanyang pakiramdam. Pangalawa, umuulan. At pangatlo, ay marumi sa paligid. Victoria Hotel. Dito naman tumuloy si Rizal nung siya ay nasa Hong Kong. Siya naman si Jose Zain de Baranda, isang Espanyol at opisyal, na sumusulyap at nagmamanman kay Rizal habang siya ay nasa Hong Kong. Habang nasa Hong Kong naman si Rizal, meron naman siyang nakilalang isang Pilipino na takas mula sa mga Marianas, na hinuli ng mga Espanyol noong 1872. Ito naman si Jose Basa, isang abogado, tumakas sa mga Marianas at biktima ng terorismo ng Espanyol noong 1872. Marami karanasan si Rizal sa Hong Kong. Marami siyang naobserbahan, katulad na lamang ng maingay na paligid tuwing pagdiriwang ng bagong taon na ginaganap tuwing Pebrero 11 hanggang 13 noong 1888 habang siya ay nasa Hong Kong. Pangalawa, kaibahan ng mga tanghalan ng mga Chino sa pagganap at paglalarawan ng mga tauhan dito. Pangatlo, isang masayang piging na panauhin ang mga mayayamang na naaanihan ng labis ng pagkain. Pang-apat, mga Dominikano, ang pinakamayamang ordeng pangreliyon sa Hong Kong, na pinag-aarian nila ang mga kabahayang paupahan sa Hong Kong, at may malaking laman ang bangko at malaking interest din ang kanilang nakukuha. Nagbisita sa mga Cuba. Ang pagkonsinat kay Rizal Basa nagtungo sa Macau noong February 1888 at nakita niya dito si Jose Zain de Baranda na sumusunod sa kanya. Noong pagtungo o pagpunta ni Jose Rizal sa Macau kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Jose Maria Basa, ay may nakilala sila na Pilipino na si Don Juan Francisco Licaros, na ginoong Pilipino na nakapag-asawa ng Portuguese. Nang nakilala to ni Jose Rizal at Jose Maria Basa, ay kumuha sila ng pagkakataon at nanuluyan sila dito sa pamamalagi nila sa Macau. Nanuluyan sila ng 2 araw sa bahay ni Don Francisco Licaros. At sa kanyang 2 araw sa Macau, binisita niya ang teatro, casino, katedral, simbahan, pagoda, at
Rizal sa Hong Kong. February 22, 1888, nilisan ni Rizal ang